So humihingi ka ng pera sa bata pero hindi mo nakikita yung anak mo? Hindi po. Magkano lahat ang mga nabigay mo sa kanya? Almost 100 po. 100,000. 100 plus. Ako po, nagalit po ko dyan na pangalang Benji. Siya ang lakas loob magpapatulpo-tulpo. Dapat nga si Chona dapat ang nagre-reklamo nun. Anong araw ng anak para puntahan namin, para ipa-check namin? Hindi ko po alam yun, sir. Bakit parang umiiwas ka? Nagalit din po kasi ako kay Benji kasi kawawa din po kasi. Kilala mo si Benji? Hindi po. Sige, tumahimik ka na lang dyan. Isa ka pang lintas. Maganda, kutis porselana, at magaling gumiling. Ganito inilarawan ni Benji Morgia ang kanyang kasintahan na si Chona Remedios. Nakilala ni Benji si Chona sa kakapanood ng TikTok. Ayon kay Benji, dahil bagong salta lang siya sa Maynila, tanging Facebook at TikTok lamang daw ang kanyang libangan pagkatapos ang maghapong trabaho. Nakabuo daw si Benji at Chona ng isang supling. Habang 9 na buwan na daw buntis si Chona, ay nagdesisyon daw itong umuwi na ng Nueva Ecija upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Kahit magkalayo, ay suportado ni Benji ang kanyang buntis na kinakasama. Madalas din daw siyang nagpapadala ng pera kay Chona. Buwan ng Agosto ay nanganak si Chona sa Nueva Ecija. Labis ang tuwa at saya daw ni Benji nang malamang isang healthy baby boy ang kanilang anak. Ngunit nagtaka si Benji sa mga ipinadalang litrato sa kanya ni Chona. Pakita mo sa akin yung anak natin. Kung ayaw mo sa akin, wala namang problema eh. Gusto ko lang malinaw na yung about sa bata, about sa atin, na kung totoo ba talaga yan o hindi. Kasi nagulo yung pamilya ko dahil sa sinasabi mo eh, sinungalingan mo eh. Usapin mo ko ng maayos, harap tayo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. At kasama natin yung nagre-reklamo ngayon sa studio, kay Benji. Kailan mo nakilala tong girlfriend mo ba to? Naging girlfriend mo na? Opo. Nung last year po, September, na kami nagkakilala sa social media. Okay. Saan ka galing ba? Anong probinsya ka galing? Mindanao po, sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. So, mag-isa ka lang ba sa buhay mo rito sa Maynila? May kasama ka? Mag-isa lang po nung pumunta ako dito kasi magtrabaho bilang family driver. And then nung time na nawala ng trabaho sa pandemic, ayun na nga, Facebook na nagkahanap ng walibangan. And then, ayun na, nakita ko yan si Chona. Yun, nagka-kaibigan, usap-usap, hanggang sa nagka-developan. Ayun na nga, nagkasama, ayun, nakabuo. Mabilis ang pangyayari. Oo, mabilis ang pangyayari. Saan daw si Chona nagtatrabaho noon? Nagtatrabaho siya po sa, sinasabi niya, sa St. Luke. Nurse siya sa St. Luke. Nurse. Paano mo nakilala si Chona? Sa Facebook lang? Opo, sa dating apps po. Nagbaka sakali lang din. Totoo din po yung hinahanap niya. Nung una, parang totoo naman eh. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, nakapaniwala talaga na yung mga sinasabi niyang totoo. Siyempre, nasa edad na niya. Ilan na bang edad niya? Sa 40 plus po. Ikaw naman, ilan? 30 po. Nakilala mo sa dating site, paano nagkita kayo pagkatapos noon? Opo, nung pagkatapos ng magka-desisyon kami na nung October 2021. And then, nagka-desisyon din magsama. Ilang buwan kayo nagsama? Simula nung October hanggang ngayong kapanganakan niya, sir. Kailan mo lang nalaman na siya ay nagdadalang tao, buntis? Nung November po, nung time na hindi na siya dinugo. November yon. November po. Lagi ba kayo magkasama? O Opo, nagtatrabaho siya? Opo, nagsama kami po. Nung time na yon na nag-duty pa daw siya sa St. Luke. Nag-duty. Nakikita mo talaga sa St. Luke's mo hinahatid? Opo, hinatid ko sa mismong St. Luke. Araw-araw mo hinahatid? Nung mga araw na nag-duty pa po siya. Mga gaano mo katagal siya hinahatid doon? Mga 1 linggo mahigit po. So hindi mo talaga alam kung siya nasa St. Luke's or akala mo St. Luke's. Ano bang uniforme ng kanyang ano? Hindi siya nag-uniform po kasi sabi niya, bawal daw yung uniform na iuwi kasi nga about sa COVID. Iniiwan yung uniform doon sa locker nila at doon lang daw kinukuha nung tagalaba. Kinukuha ng tagalaba? Oo, tagalaba ng ano. Kaya pag tuwing pumapasok siya, nakapang-ordinaryo? Oo, ordinaryo lang. Anong damit niya? Yung damit lang po na casual lang po nga damit niya. So anong oras na siya umuwi?
Alas 2 po, sinusundo ko po siya doon, sir. O ngayon, okay naman pagsasama ninyo. Okay naman po, nung time na Ngayon, yun. manalaman mo na buntis siya. Opo. Noon, May tatanong ako sa'yo, personal, ano? Opo. Sigurado ko sa iyo yun? Sigurado naman po kasi kami lang nagsama, sir eh. Eh, bakit pag pumapasok siya? Ayun lang Wala po. ka ron. Yun lang, di ba? Yun lang. Eh, ako nakakasiguro. Kaya tinitingnan ko lang na mabuti sana kung araw-araw hindi siya nagtatrabaho, walang salisi, hindi kaya nasasalisihan dito. Di ko nga rin po alam, sir. Yan ang problema. Yan ang aalamin natin. Yun nga talaga, sir. Gusto mo makita ang anak mo? Opo. Nakikita mo ba na buntis na siya? Malaki ng tiyan niya? Opo, lumalaki po yung tiyan niya. Nakikita mo talaga as in hinihimas mo, uy, malaki, bibi. Oo nga po eh, sinakausap ko nga po eh. Baka bilbil lang, na parang akala mo buntis, hindi ka? Hindi ko rin. Kasi nung time Hindi mo yun, sir, alam. hindi ko talaga maano, sir. Wala ako Hindi sa... mo hinilit-hilit ka, pag ginanong-ganon mo, siyempre, lulutang-lutang, ang buntis kasi, hindi. Kasi pag ano, medyo maraming palapag yung ano, di kaya, baka taba. Wala nga, sir, eh, kasi yung time na yun, parang Sige, wala sa isip sandali ko. lang, ano, tawagan si Chona. Hindi na siya umuwi sa'yo. Hindi na, sir. Kasi pinauwi ko siya, ayaw niya daw ako makita. Pero nung magsama kayo, naghahanap buhay ka na rin, nagtatrabaho ka na. Oo, nung nagsama kami, yun ako, pumasok na ako bilang tok-tok rider. Okay, tok-tok rider. Okay. And then- Nagde-deliver ka na noon. Opo. Nag-away ba kayong dalawa? May mga away naman po. Kasi sabi naman ng mga kapitbahay, normal daw ng mag-asawa. Nanganak ba siya? Yun na nga po, nung pumunta siya doon, Saan doon? Sa Nueva Ecija. Okay, so hindi mo nakita na nanganak siya. Hindi po, kasi Kailan siya umalis sa bahay ninyo? August 13. Itong August na itong taon na to? Noong taon na to, 2022. Malaking-malaki ng tiyan niya nung Opo. nakita mo? Laki na po yung tiyan niya. Tapos, hinatid ko siya sa Cubao. Ba't di ka sumama? Asawa mo yun eh, baby. And Ayaw niya. ayaw niya, sir, kasi nung time na yon, sabi niya, kukunin ako pag yung araw na kapanganakan. Ako naman, naniwala sa sinasabi niya. Ano naman magagawa ko para sa'yo? Bakit ako naisipan mo lapitan at anong matutulong ko sa'yo? Kasi, sir, gusto ko talaga makuha yung perang nabigay namin sa kanya. Sinong namin? Kamag-anak ko, mama ko, Nanay mo. Okay. o lolo ko. Kasi lahat ng pera na yun, sir, inutang namin para lang mabigay sa bata. Kasi may sakit nga, may resitang bibilhin. Yan po. Ito raw, Opo. sanggol mo to. Yun nga po, nalaman namin. Hindi naman kaya, baka kinuha niya lang yan sa mga Facebook account. Yun na po, sa YouTube video. Yan po. Ito sa YouTube to? Opo, may may video po. Paano mo nalaman sa YouTube video yan? Kasi, sir, unti-unti siyang lumalabas sa Facebook ng kapatid ko yung mga ebidensya na hindi totoo. Sinabihin niya ba sa kapatid mo na hindi totoo na buntis siya? Yun po, nalaman nila, sila po yung nag-ano sa akin na, kuya, yung mga picture na send nila, galing sa social media kasi na-edit lang, screenshot lang. So ang nakaalam ngayon, yung mga pamilya mo sa probinsya na mga nandoon sa Sibugay, Opo, sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Opo. Nakahalata na sila, niloloko ka? Ay, hindi po. Tumulong lang sila po tumulong sila nung time na naghihingi kami ng pera para nga sa bata. So humihingi ka ng pera sa bata pero hindi mo nakikita yung anak mo. Hindi po. Paano mo nalaman na nanganak na siya? Nung August 22 po, siya po nang nagsabi noon. August 22 siya nanganak. And August 23, siya nag-send ng mga picture yan na po. Ano naman yung mga nakikita to? Ano ba to? Kasi nga po, kambal daw yung anak namin. Yung isa patay, yung isa buhay. So anong pangalan ng anak mo? Yung pangalan po, yung nabuhay, si Sky, at saka yung patay, Shy. Ano sa palagay mo? Na niloloko ka lang? Or Parang niloloko talaga, sir. magkano lahat ang mga nabigay mo sa kanya? Almost 100 po. 100,000. 100 plus. Paano mo binibigay sa kanya tuwing humihiram ka ng pera sa Zamboanga, Sibugay? Sinesend ng mga pinsan ko doon sa Palawan, to GCash to Palawan number. Express, Opo, to GCash. to GCash Tapos number niya. dumadaan sa'yo. Hindi na po, diretso po sa kanya, number. Pag-ibig nga naman, ano? Opo, hindi talaga, wala kaming isip na ganun na pala ang mangyayari. Kasi, siyempre, mahal ko rin eh. Pag tingin ko sa bata, siyempre, ako ama, siyempre, may awa ako eh. Gusto ko mabuhay eh. Hiniling ko sa Panginoon na, Lord, sana kahit ito na lang isa, bigay mo sa akin. Hello, Chona. Magandang hapon. Magandang hapon po.
Si Ben Tulfo, Chona. Hindi po to si Chona. Sino po to? Si Annalisa po to. Kilala mo, Annalisa, si Benji Morgia? Hindi ko po kilala. Si Chona po, kilala po ng pinsan ko. Kilala ng pinsan mo si Chona. Saan si Chona ngayon? Umuwi na po yata sa probinsya. Anong probinsya? Kinuha po siya ng kapatid niya po. Ang alam ko, kasi may tumawag na po dito kanina. Sino yan tumawag kanina? Yung may isang tumawag dito, ito din pong number ang ginamit. Kami yung tumawag, si Ben Tulfo sa Bitag. Yung cellphone, ginamit po ito nung Chona. nandun sa ospital. Ospital? Anong ospital? Dito po sa, Airbase. Nanganak ba si Chona? Kasi gusto magpadala ng pera si Benji Morgia na nalulungkot siya doon sa kanyang anak. Baka pwede mo kaming tulungan. May 30,000 daw siya papadala. Pati nga ako, tumulong na rin, naawa ako Sabi niya kasi para kay Chona, doon daw sa pinanganak. Ngayon, naawa naman ako kay Benji. Gusto ko sanang iabot yung 30,000 sa kay Chona. Baka pwede wala mo... po. Ang alam ko po sabi nung pinsan ko, umuwi na po yata sa probinsya at yung dalawang bata. Paano namin papadala yung perang 30,000? Ako po, nagalit po ko dyan na pangalang Benji, yung po ba asawa ni, Oo, yung lumapit si kami Chona. na yung asawa ni, walang hiya po yan. Bakit lumapit pa? Dapat yan ang nireklamo dapat Hindi, kasi ma'am, anong pang pangalan ninyo, yung pinsan ka ni Chona? Tama? Hindi po ako pinsan. Ano po kayo? Yung kapatid ko po, ang asawa niya ay pinsan Chona. Okay, sige, ganito. Annalisa, okay. Annalisa ka? Opo. Annalisa. Wala na po kasi si Chon dito, nandun na po sa probinsya at pinakuha po namin ng kapatid niya. At yung isang bata kasi patay, yung isa daw buhay. May sakit na sa puso. Yung ama naman yan, hindi naman nagpapakita. Kahit nung panganak pa lang, ilang buwan na hospital yung bata, hindi naman nagpapakita yan. Tapos ngayon pa, siya lakas loob magpapatulpo-tulpo. Dapat nga si Chona, dapat ang nagreklamo nun. Dapat yan ang kakasuhan dapat Kasi hirapan niya yung saplakan yung tao. Kaya medyo abnormal yung tao, kaya pinakuha namin. Parang baliw-baliw na. Wala na pong cellphone yun. Walang contact po yun. DSWD po ang kinontak namin para mauwi siya. Sino sa DSWD? Utol ko si Tor Erwin, sa Secretary Erwin Tulfo. Hindi po namin alam kung sinong nilapit. Basta lumapit siya sa DSWD. Tapos yung Saan DSWD nilapit? Sa Pampanga? Doon po yata sa Pampanga, doon sa pinangyarihan yata po nila. Nandito na po kasi kami, umuwi na po kami. Pag nasa Pampanga kasi hindi ka basta-basta mabibigyan ng ayuda kung hindi ka residente ron. Siyempre, magtatanong kung saan nanggaling. Opo. Annalisa, pakinggan mo muna ako. Ganito, nag-iimbestiga kami. Nasaan nilibing yung bata? Siyempre, Wala po, hindi po. anong ospital? Anong ospital? Kasi para malaman namin kung nanganak na si Chona. Hindi ko alam, basta MCCC yata yun. Madali. Anong araw ng anak para puntahan namin, para ipacheck namin? Hindi ko po alam yung itong cellphone na po to. Sa isa ko lang po to. Bakit parang umiiwas ka? Tumutulong na nga kami kay Chona, iniiwas mo, ang dami mo nang sinabi. Kaya nga... Hindi kasi, nagalit din po kasi ako kay Benji kasi kawawa din po kasi yung... Anong kinagalit? Kilala mo si Benji? Hindi po. Paano ka nagagalit? Hindi mo pala... Sandali, bakit tumatawag si Benji? Hindi ba para gusto niya makita ang anak niya, ayaw doon ni Chona? Hindi ko po alam. Ayun naman pala, hindi mo alam, puro ka daldal Sige, tumahimik ka na lang dyan, isa ka pang linsa. Ngayon, niloko ka na, o di malaya ka na. Gusto mo, panawagan mo doon kay Chona. Chona, yung mga ginagawa mo sa akin, may araw din yan. Kasi walang hangganan yan Lalabas din yung hustisya. Kasi kausap namin yung mga kapatid mo. Pati sila niloko mo Ngayon, sabihin mo, ako pa yung masamang tao. Magkaalaman tayo, marap ka sa akin. Kita tayo ng maayos, usap tayo kung sino talagang nagsabi ng totoo. Puro ka lang kasi bintang sa akin Babae, wala ka nang patunay. Kung totoo kang asawa, di harapin mo ko. Tingnan mo sa bahay kung may asawa ko doon. Kung meron, hindi panalo ka. Oo. Ano nga yung gagawin niya pag nanalo siya? Magkano premyo? Yung pera na bigay ko, hindi na bayaran. Pero kung nagsinungaling ka, ibawiin namin yung pera talaga. Mahal pa rin kita. Pero sa ginawa mo,
gusto kong baliwalain na lang lahat. Chona, kung gusto mong maayos, ayusin mo rin yung buhay mo. Huwag kang puro sinungaling. Kung gusto mong bumalik, magkabalikan. Pero sa time ngayon, may lalaki ka na dyan. Wala na rin ako magawa kung ayaw mo. Bakit mo nalaman na may lalaki siya? Kasi sa TikTok po, meron po siyang halikan doon sa... Yan po. Happy Mo't Oo, Mo't. Happy Mo't. Ayan ang... Hindi ba ikaw yan? Hindi po. Hindi sigurado ka? Hindi po. Yan ngayon ang hilig ni Chona sa mga payat, mga balingkinita ng katawan, ano? Oo, yan, maganda, kita mo. Sinasabi Isipin mo. pa niya. Yan. Yan ang magandang picture niya. Diyan ka naakit. Yan. Kailan yan? Di ko alam, sir. Doon na yan sa Nueva Ecija. Bago lang yan? Oo, bago lang yan. Bago lang yan. Yan, Mga ganun. Yan. Ay, buntis nga, Parang titiktok kahit buntis. Kaya nga, sir. Yun kayo magtaka Buntis ba yan o talagang taba? Parang taba na ata yan Hindi na ako maniwala Paano pag pamangkin niya lang yan? Pinasiselos ka lang? Sabi niya, pamangkin niya yan. Tapos nakita ng mga kapatid ko, naghalikan. Pamangkin, ganun ka-sweet. Hindi naman pwedeng matulog yung pamangkin sa Oo, kanya. yung ganyan, ano sila. Una, ako'y magpapasalamat sa paglapit mo sa akin. Opo, sir. Pero isa lang aking sasabihin. Huwag ka magtamin ng sama ng loob. Makakahanap ka niyan. Oo naman po. Sigurado ako. So, okay ka na ngayon. Opo. Nakahinga ka na. Medyo luwag-luwag na po, nakalabas na yung Sama ng loob. sama ng loob ko. Ngayon may nakakausap ka, medyo maluwag na. Opo, sir. So, okay na tayo dyan. Opo. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo. Ito po nangyari yan. Aksyonan, pinakikinggan. Nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo.